Ay, inaalis mo pa yung lupa. Kung ganyan siya, ganyan. Magandang araw sa lahat. May adlaw sa tanan. Ug marjan adlaw sa izo nahurot mga kaindi makadudong diha. So ngayon, gumala na naman po ako. At ito po, marami po siyang mahalikang halaman na nasa likod ko. Papakilala ko po isa-isa sa inyo yan. Tapos bibigyan niya po tayo ng tips kung paano po mag-alaga ng bawat isa. Lahat po yan, kadalasan po dyan mga pink princess po. So ngayon po mag-a-unbox siya. So ipapakita niya sa atin kung paano po yung ginagawa niya pag yung halaman dumating sa kanya. So itong shipment po na to galing po to sa dulo ng Mindanao. So step by step, i-share niya sa atin yung sekreto niya kung paano yung pag-handle pagdating mismo agad sa kanya. So bago tayo mag-iikot dyan, mag-a-unbox po muna tayo kasi natsyempohan namin meron siya mga bagong dating na halaman. So ngayon ko lang abangan nyo po, ngayon ko lang po nalaman na ang pink princess po, marami po pala iba-ibang klase. Akala ko pag sinabing pink princess, yun na yun. Di po pala, ngayon ko rin lang nalaman. So, ang ganda, ayan na. Ma'am Wesa. Hello sis. Ito yung galing Surala, South Cotabato. Ayan. Sa kanya galing lahat ng mga big plants to. Iisang seller lang. Opo. Pero marami akong supplier, pero siya yung supplier ko ng malalaking plants. Yung Royal Queen, yung Dark Lord, yung Melaloni. Ito din po, galing din. So mamaya isa-isahin natin yung tinuturo niyang halaman. Nagustuhan ko sa kanila kasi magaling sila mag-pack. Tapos laging fresh yung halaman pagdating. Yun talaga importante. Akala mo bond paper, no? Saka ayoko yung pag okay na sa akin yung isang seller, hindi na ako maghahanap ng iba. Siya na talaga. O syempre tiwala eh. Medyo magulo-gulo po ngayon. Naabutan namin si Madam, ng aquarium, naglinis. Nakita ko mamaya yung niya. Ganda nung niya. Puro ako ganda ng isda. Ang tawag sa isda na yan? Flower horn. Salita na yun. Kayo? Bisaya. Bisaya. Bisaya po ko. Ay, sus, Ginoo. Ano mag-Tagalog ba man ta? Ayan. Tagalog. Bisaya po si Ma'am. Hanggang tingin-tingin lang ako sa halaman mo noon eh. Talaga? Tapos yung nag-offer ka sa akin ng pink princess, sa totoo lang, yung presyo mo na yun, parang, ano? Ganun pa. Oo, mahal na sa akin yun. Actually, yan, pag naging stable na yung roots, nung aerial roots niya, bebenta ko din siya ng mura. Ay ba, no? Magano sila, oh. Para hindi magalaw. Ito siguro yung aglaw. Sabi niya, strawberry shake daw to. Pero parang masyado siya nabasa. So pag ganyan, anong gagawin mo? I-air dry lang. Ilalagay ko lang siya sa coconut. Patong lang. So ayan, may tip siya sa inyo, lalo yung mga
nagpapa-shipping ng mga halaman. So, ano ulit pangalan po niyan, sis? Strawberry shake. Yan, Ang strawberry shake, umaabot talaga siya ng 40 to 50. Opo. Pero sa tingin ko, hindi to strawberry shake. Sa tingin ko, red emerald. Kasi magkano mo lang nakuha? 800. Ayun. Opo. Alalaman natin yan ngayon. Kung emerald ba siya o strawberry. May picture na pinakita sa'yo. Pero mahilig ako kahit mali yung ID ni buyer, you never know. Oo. Diba? Actually, pareho siya dun sa po. Yung strawberry shake nga siya, na-reverted. Okay. Kung reverted, may possibility na babalik siya. Opo. Pulang-pula naman yung stem niyan. Tsaka lang yung niya, yung roots niya. Wala pa po yung ibang halaman na inantay. Opo. Baka mamaya, ngayon. Madalas hapon na rin pinapadala yung Parang iba. iba. Yep. Nakapagod siya. Masyado. Tulad niyan, dumating yung Royal Queen sa akin. Ganito yung itsura na swerve pa. Ayan. Yellowing na siya. Ano to, ba't bumilog? Para mag-flash siya sa ano. Ah. So, minsan kailangan natin intimidate si shipper na minsan kailangan nila i-cut ang mga beautiful leaves. Kasi para mag-cash sa box. Para maingatan rin. Oo. Kasi ang importante naman hindi yung leaves, yung plant itself. Oh. So mga kadodo, mga ka-Inday watcher lang tayo ngayon. Kasi gusto ko rin magkaroon ng dagdag kaalaman rin po kasing sinishare sa atin ni Madam. Nagbibenta rin po siya. Pink princess na lang, tsaka philodendrons. Yun ang niya. Kasi mas gusto ko mag-sell na quality yung pink princess para worth the money. Saka yung mga philodendrons. Ba't yun yung pinili ko? Kasi mas mabilis ko sila alagaan. Mabilis ba? Oo. Mas sila sa akin. Nabubuhay Hiyang. sila sa akin. Oo, may kanya-kanya naman tayong Yung tanong ko mga kadodo, mga ka-Inday. So may mga pink princess na naman naghihingalo. Mabilis, madaling alagaan daw sa kanya. Sa inyo kaya? Comment nyo po. Yes. Mamaya may i-share ako yung mga clients ko na though minsan kasi nagbibigay tayo ng good advice sa clients natin tapos nakakalimutan nila tapos biglang naghingalo, tinatanggap ko naman na ibalik nila sa akin para alagaan ko sila. Yan. First, i-fill mo yung lupa niya, dry or moist. Pag dry, isi-spray mo siya. Spray mo siya ng water. Pero ako, nag-spray ako nito ng thieves. May timpla ako ng sariling thieves ko. Ano yun? Ayan. Yan. So, pesticide na rin siya. Kasi pag galing sa ibang lugar, we never know kung may dala siyang sakit at mahawa yung ibang plant. So, ini-spray ko muna yung leaf niya, lahat-lahat, kung okay sila. Tapos, hindi ko pa siya nire-repat. Pag philodendrons kasi, tapos ganito kalaki, hinahayaan ko muna siya sa coco. Then, coco, yung Pit. Ano ba? Coco pit, coco husk, coco cubes, husk. Yan. coco fiber. Oh, yan. Or pwede din siya coco pit. Pag nakita mo na naka-coco pit pa yung ibang plants ko, ibig sabihin bagong dating pa lang sila. So, ire-repat ko sila after 1 month. Yun na yung totoong mix ng soil nila. Sa ngayon, coco pit or coco husk,
depende din yun sa klase ng roots na meron na sila. Pag ganito kalaki, diretso na sila sa has. Tapos, doon ko na sila pinapagrow forever. Ayan. Wala nang repat. Yun na yung Yun na yung ano niya. Oo. Mix, potting mix talaga. Kailangan talaga yung part na paglalagyan mo. Malaki na. So, bibigyan muna natin ng air ito. So, moist po siya or dry? Ito moist. So, hindi na siya kailangan. Hindi na. So, ibig sabihin, hindi mo siya tutubigan ng isang linggo. Or, Sa sarili mo sa sarili mong paraan na lang. oo. Ang advice ko, kung umulan within this week, kaya mo na lang siya maligo sa ulan. Mm-mm. Basta after 3 days na nailabas mo siya galing sa sa back. Mm-mm. Kunwari, in 3 days, umulan. Kaya mo na siya maligo sa ulan kasi parang hindi sila nagro-root crop sa ulan. Depende na lang yun sa soil mix mo. Ayun, totoo yan. Sa halaman. Sa soil mix talaga nagkakatalo. Kaya di ba yung iba, bakit nag-root rot? Sa ulan ko lang naman siya inano. So, ibig sabihin, pangit yung niya. Lupa. Lupa. So, eto, hopefully, na-reverted strawberry shake nga siya. Kasi kung totoong strawberry shake siya, Swerte mo. swerte ko, 40k yun. Ang Mm-mm. bentahan nito, 40, 50, 60. Tapos yung cutting niya, umaabot ng 20. Oh? 15 to 20. Cuttings lang yan na. Yun. So, tingnan natin. Kaya, ang dami kong alaga na red emerald. Meron pa doon sa likod. Kasi, nagre-revert sila. Ay? Oh? Sa strawberry. Ang revert ng strawberry shake is red emerald. Tandaan nyo yun. Yun. Kaya kung may nakita kayong red emerald na mura, alagaan nyo na kaagad. Kasi minsan, nagsusport variegation sila. Tapos alagaan mo yung usan yung leaf na nag-sport variegate. Yun yung i-cut nyo tapos i-plant nyo ulit. Tulad nung tama ginawa pala ko katulad dito. nun. Ayan. Ano siya? Galing siya dyan sa pot na yan ng Frideck. Binigyan niya ako ng white. Kaso yung lintik na pusa na yan, Nabali. nabali niya. So, alagaan ko siya ulit. Kasi may tendency siya Nalalabas maging- mo. Opo, maging variegated. Ano yan, yan yung magiging mixture mo ng lupa. Para dito. Mm-mm. So, kailangan ko siya ng airy, at the same time, ano ba yan? Yung, hindi siya, yung parang, that's for words ako. Airy at saka chunky. Yun, yung mga terms. Airy and chunky. Ano yun? Yung, hindi siya, yung ganito ba, oh? Hindi nag-i-stack yung tubig. Opo. Hindi nang i-stack yung tubig para hindi magkakaroon. Kaya ako yung pag nag-ano ako sa philodendron ko, hinahaluan ko ng ipa. Opo, ipa. Coco peat, ipa. Actually, lately ko lang na yung ipa. Kaya yung bagong dating ko, nilagyan ko na siya ng ipa. Ayan. Ito, hindi pa siya naliligo kasi basa pa siya. So, Sunday pa siguro to. 1 week. Yung kung mahilig ka na minsan tinatanong ko yung mga clients ko kung mahilig sila magtubig or hindi. Mm-mm. Kasi kung mahilig sila magtubig, Potting mix talaga. yung potting mix nila, iniiba ko. Ito. Tulad nito, tinubigan, naligo siya sa ulan kagabi, pero dry na siya ngayon. Yan. So, ibig sabihin, maliligo siya ulit bukas. May mga ganun kahit sa mga kalateya ko, kahit araw-araw ako nagdidilig, nagtataka yung kaibigan ko, araw-araw di ba namamatay yan? Kasi, mas marami si ipa. Depende din. So, Depende sa potting mix talaga. wala na akong coco. Ayan. So, kailangan dry.
Kailangan siya wet. Ang problema, hindi ko siya na arawan. So, minsan kailangan mo siya arawan para mamatay yung mga bacteria. Kasi kung may bacteria pa dito, pupunta siya sa plant mo. Yung Pinapaano nyo ba? Pinapainitan nyo ba yung nyug nyo? sa akin naman, andun, stock dry kasi yun eh. Nilalanggam kasi pag laging basa. Tsaka yung di ba sa mga lettuce, yung ginagamit nilang mga kokopit, pinapakuluan pa. Niluluto pa yun. Mga after 3 days siguro, pag sa tingin ko dry na or 1 week. Itong lupa niya. Oo. Kokopit ata yun na may kasamang eh. Wakan mo, medyo siya. Medyo moist. Nakahawak rin. Ay, basa siya. Kokopit. Yan Kokopit yung ginamit na pangbalot. Nag-auto-focus yun. Auto-focus pala tawag din nangyari sa camera ko. So, hindi to pwede. Masyadong madami. Ano yung black na nandito? Termica. Tumitigas ba siya? Hindi. Yung iba kasi, may nagtitigas yung iba. So, anong mixture yan? Mixture niya, coco peat, tapos konting vermica, tsaka itong, dito? Perlite. Perlite. Dahil wala akong coco, Ano yan? acacia bark. Kahit yung mga dahon yan, maganda rin walisin eh. Marami ka bang acacia? Doon sa may daanan, di ba, Ate Neva? Ang laki na kasya doon. Pwede ba makiwalis doon? Makiwalis lang. Pag nagtagtagan. Oo, doon sa may elementary. Dahil Nalaman yun na maganda pala yung acacia. dahil wala akong yumis, damihan ko na lang yung perlite. Ako rin napansin ko depende sa mixture ng lupa ko, yung klase ng halaman na itatanim ko. So, ayan. So, wag mo na tanongin kung stable o hindi. Stable. Oo. May roots na. Ilang araw na siya sa bago nakarating sa'yo, nag-shinip siya ni seller. Sinip siya sa akin Tuesday. Na pala. Actually, yung isa din dapat dumating na yun ngayon hapon. Safe sila. Hindi sila lalanggamin. Kasi matakaw sa langgam yan, no? Anong gamot yan? Hindi siya gamot eh. Ano siya? Household cleaner. Thieves. Ayan. Ayan yung ginagamit niya para linisin or iwasan yung may dalang pwede mayroong bakterya yan. Sensya na dito sa kung anong available na lupa. Yun, Yun yung kung ano lang meron. Effective naman. Doon na kailangan ang bango, no? Kung ganyan siya, ganyan. Ganyan. Problema, paano siya mag-grow? So, ibig sabihin, kailangan siya straight. Mas maano siyang ganyan. Kabaluktat kasi siya eh. Ay, inaalis mo pa yung lupa. Hindi. Pinapaano ko lang siya kasi masyadong compact. Hindi ko siya inaalis. Pero, i-ano mo lang siya na makagalaw na yung roots niya. Kasi parang pag tumigas siya, parang putik rin, no? Tingnan natin siya. So, mas kailangan na airy at saka magaan. Mabigat lang sa kanya ito kasi kailangan
Oo, maraming ugat pala na parang inipon. Inipot-ipot. So, sabihin ko, Di- ang mahirap lang sa kanila, pag lalo mong tutubigan. Kasi yun yung ayaw nila. So, eto sila, hindi ko na tutubigan to. Tubig ulan na lang yun sila. O, bahala kayo sa buhay nyo, ha? Kaya nyo na mabuhay sa ulan. Ganun. Kinakausap mo rin. Sila. Yung basa. Pinakausap ko sila. Bahala kayo dyan. Kung, kamusta kayo dyan? Kailan kayo? Okay, tutulog muna ako. Inaabot ka rin ba dati na ngayon? Oo. Tapos yan, kailan mo siya ulit didiligan? After Halimbawa, nasa siya, wala siya sa labas ng bahay, nakalilim lang siya. 1 week muna. ng bahay. Oo, 1 week. Same lang naman. Buko na lang. Ayan. Lagi kang church. So, lalagay natin ito para hindi siya wala. Plantita ka. Pag ganyan kamay mo. Plantita kapag ganyan. Kahit ako nga minsan, nagbablog ako, ang dumi pa ng kuko ko eh. Mabubisit ka magpalinis eh. Pagkatapos, nabibiyak. Biyak na yung kuko mo. Ayan. So, okay na siya. So, dilim lang siya ilagay. Sa lilim lang. Hindi sila pwede direct sunlight kasi namamatay sila sa direct sunlight. Ang kailangan lang sa kanila, bright, indirect Sunlight. So, yan. I-check ko muna. Okay ba siya? Gagalaw ba? Galaw-galaw. Okay ka naman. Yan. Okay naman siya. So, Okay. So, yun na mga kadudong mga kainday. Sana may natutunan kayo sa video po na to. Lalo ngayon, nauuso philodendron at maraming nahuhumaling. So, ayan. May tip po tayong nakukuha. So yan, ina-apply yan sa lahat ng philodendron na galing na mga shipping. galing shipping. Galing sa, lalo na pag galing Mindanao. Yes. Yan. Dapat hindi mo siya tutubigan, lalo na pag wet or moist pa. Hintayin mo lang ilang days. Tapos kung dry naman siya, tutubigan mo siya. Kunwari, kuha ka ng palanggana. Kunwari, ito yung palanggana. Tapos, na-pat mo siya sa coco pit. Igaganan mo na may tubig. So, itutubig mo siya galing sa baba, pataas. Oo. So, makakuha lang siya ng eksaktong water na kailangan. Oo. So, taga siya doon sa planggana? Ididip mo. Ididip siya sa tubig. Opo. Kunwari, ito yung palanggana, or ito yung palanggana. Lalagyan mo ng tubig. Dapat warm water. Bawal ang cold. Bawal din ang hot. Dapat warm. Tapos, pupunuin mo siya ng tubig. Ididip mo siya. Pantay ka lang konti. Kanta ka muna. Mga ilang minutes. Depende kung ilan yung makuha niya water. Ayun. Hanggang malalaman mo na basa na siya pag wet na yung Ibabaw. Tapos bawal basain yung dahon. Oo. Yan, buti natanong ko yan. Yun ang mahalaga. Kailangan mo lang siya. Pwede mo naman siya basahin kung dry siya or spray mo lang siya ng ganyan. Moist lang. Okay ka na. Okay. So mga kadulong mga kainday, sana po nagustuhan yung video na to, may natutunan kayo. So ayan, pwede na po kayo magpa-shipping ng mga halaman, lalo na philodendron. So ayun na nga, thank you po. Please like, comment, and share. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin lagi ang notification bell para updated kayo sa next video ko. Thank you!